Mga kapatid, kalmado pa rin ang lagay ng panahon. Ayos. Pero sabi na Pag-asa, may circulation o isang posibleng weather disturbance na nakita dyan sa may silangan ng Mindanao, malapit sa may isla ng Saipan. Ang good news, malabo naman daw itong maging low pressure area. Pero, posibleng dahil dyan, kaya nga dito sa ating Metro Weather Tracker, may mga nakikitang pag-ulan dyan sa may Mindanao. Ito pong mga pula at asul na hugis, yan ay simbolo niyan ay ulan. Kaya mga kapatid, alerto lang po kayo dyan. Frontal system naman ang nakaka-apekto pa rin dito naman sa Luzon at Visayas, lalo na sa silangang bahagi. Diyan sa frontal system nagbubunuan ang malamig at mainit na hangin. Posible rin magdala yan ng ambon ang ulan, kaya ingat lang po mga kapatid. Pero maiba tayo. Alam niyo ba, taong 1992 nagsimula ang mahigpit na pagbabawal sa bansang Singapore ng chewing gum. Ano ang dahilan? Meron kasi makukulit na nag-iiwan ng mga pinagmuya ang chewing gum sa mga pintuan ng tren. Nako, pag hindi nagsara mga pinto, naantala ang biyahe. Noono yan sa isang lipunang mabilis, maayos at disiplinado. Pero medyo nag-relax ang mga otoridad sa batas tungkol sa chewing gum. Taong 2004, makakabili ka na sa butika nga lang at kailangan ng reseta. Pero huwag ka pa rin magkakamali dahil penalty pag nahuli kang nagpupuslit, $6,173 lang naman plus kulong ng 1 year. Ang tanong, ano ba kinalaman ng chewing gum sa lahat nangyayari sa Pilipinas? Wala naman. Pero mukhang nakakatulong sa pagtitiis. Tanong nyo na lang kay Chief Justice. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera nagsabing para relax ang pakiramdam, tumira ng bebel gum.